Wala pong pinapayagan kahit sino, kahit anong sektor na gamitin ang mga komite ng Senado, lalo na ang Blue Ribbon Committee, sa kanilang sariling investigasyon without approval ng chairman ng Blue Ribbon Committee. Walang iba kundi si Senador Erwin Tulfo. Muli ding nagpalaala si Senador Tulfo na ang sino mang gagawa at gagamit ng Blue Ribbon Committee sa hearing sa labas ng Senado o kahit sa loob kung saan man gagamitin nila, hindi daw ho yan papayagan at kanyang pananagutin. Lalo na po ngayon, matatag na ang Senado. Kontrolado na ng lehitimong numero, 13 mga senador. Hawak ang majority, hindi na acting, full-time Senate President na ang binatang Senador Gatchalian at suportado ng karamihan. Yan po ang nangyayari ngayon. Kaya kung merong magpapatawag ng meeting, tapos sasabihin Blue Ribbon hearing, yan po ay mali. Actually talaga namang from day one, mali yun eh. Hindi ko naman maintindihan doon sa iba bakit pinapalabas nilang Blue Ribbon hearing. Kahit yung kasalukuyan ngayong minority, Nina Cayetano, Marcoleta, at kung sino man sa kanila na gumawa ng public hearing, hindi lang Blue Ribbon Committee, kahit anong hearing, nang walang approval ang mga chairman ng committee, yan ay magiging illegal. Ang minority ng mga senador, pwede lang sumali sa mga lehitimong hearing na ipinatawag ng mga chairman at sa loob ng Senado o kung saan man gagawin ito kung kinakailangan. Pero yung walang approval ng chairman, tapos gagawin nila, hindi yan hearing, yan ay press conference, katulad ng kanilang ginawa dati. At yung kailang plano na gawin dyan sa may Mandaluyong isang araw, dahil nag-warning na po ang mga senador na pag ginawa yan, kakasuhan sila. Nakita nyo, ni isang senador, walang dumating doon. May dumating yung isa doon, mukhang hindi naabisuhan, naligaw lang. Si Amy Marcos nagpunta ron, hindi niya alam, cancel na. O, di ba? Ni isang senador, wala na akong nagpunta ron. Sila na lang yun. Kaya yun ay hindi Blue Ribbon hearing. Yun ay press conference na ginawa. At warning ito, itong sinasabi ngayon ni Senador Tulfo. Kung noong una, napagbigyan, napatawad pa, pero ngayon dahil lehitimo na sila, huwag niyong gawin. Kaya na, mali pa. Isipin mo, parang paano natin, bakit sinabi natin kaya. Kung hindi ka naman membro ng Senado, o hindi ka naman, totally wala kang personalidad sa Senado, tapos magpapatawag ka ng hearing, anong klase naman yun, di ba? Kaya nga sabi ni Senador Gatchalian isang araw, hindi ka naman chairman, hindi ka naman senador, bakit ka nagpatawag ng hearing ng Blue Ribbon? Sila, anong authority meron ka? Ginagamit mo yung authority ng iba, bawal yun. Labag sa batas yung paggamit ng authority ng iba na hindi naman sa iyo. Di ba? Tuwan-tuwa yung iba, akala nila totoo yun. Ang hirap pa sa inyo eh. Madali kayo malin lang. So ulit-ulitin ko, hindi naman tayo nagyayabang dito sa aking mga channel. Sasabihin ko lagi ang totoo, real to. Pag mali, mali. Pag tama, tama. Mali sila. Kaya ko sinasabing mali at dapat kasuhan kung kinakailangan. Pero yung nagsasabi at tuwan-tuwa, may nadinig ko pa nga doon sa ibang mga vlogger ng isang araw, natatawa ko eh. Marami na pong tao dito sa Blue Ribbon Committee hearing. Marami pong pasasabugin ang Blue Ribbon Committee hearing. Sus Marosep, ano makakaroon? Ni isang senador wala. O anong nangyari? Nung mag-warning na, sabi nung politiko, wala naman akong sinabing committee hearing ito eh. Wala naman akong sinabing Blue Ribbon hearing. O nakita mo, nag-deny bigla. Pero yung mga vlogger, yun ang idinidiin. Blue Ribbon hearing, merong expose. Mga dating sundalo, haharap muli sa Blue Ribbon hearing, committee hearing. Wow! Tuwan-tuwa naman yung mga followers. Abang na abang. Lahat yun fake. Lahat yun illegal. Kawawa kayo nabubudol. Kawawa kayo nagagamit. Kaya sinasabi ko, huwag kayong paggamit. Huwag kayong magpapapaniwala. Pakinggan nyo yung nagsasalita. Pakinggan nyo yung inyong mga binaabangan. Ano bang authority sila meron? Hanggang saan ba ang kanilang kaalaman? Bakit kayo maniniwala? Pag narinig nyo, nakita nyo yung video, naniwala na kayo. Pag nagsalita, paniniwalaan kayo.
Maniniwala agad kayo. Ay, paano kung fake? Paano kung ginamit lang kayo? Di nagamit lang kayo. Di ba? Kaya ho, ingat-ingat. Yan ang ating paalaala. Ingat lang para hindi kayo mabudol, para hindi kayo magsisi, para hindi kayo makasuhan. Huwag nagpapapaniwala. Maging mapagsuri tayo. Sino ang nagsasabi na totoo? Ano ang tamang lugar? Ano ang tamang oras? Yung kanilang press conference ng araw, nagsisiksikan yung kanilang mga kakampit. Akala mo, at pinalabas nila, hearing. Anong hearing? Kaya tuloy, sa takot na may-ari ng establishmento, sinara. Walang pinapasok kahit isa. Kinansel lahat. Nakasarang pinto, kahit senador, kahit na si Aimee, kahit na si Robin Padilla yata, o kahit si Chavez Singson, hindi pinapasok. Ang sabi ng may-ari ng establishmento dyan sa EDSA sa Mandaluyong, wala kaming kinalaman. Wala kaming business partner sa mga organizer. Hindi namin alam yan. Hindi sila otorisado rito. Wala talaga, totally wala kaming alam dyan. Ayun nangyari. Kinansel, lumipat na lang yata ng lugar. Ayan ang sinasabi natin. Kasi nauna yung pag-iingay ng kanilang mga supporters, followers, na mayroong blue ribbon hearing doon sa establishmento. Kung pinayagan nyo na may-ari, tapos nag-akusa na kung ano-ano mga fake na pang-aakusa, di kakasuhan, pati ikaw kakasuhan. Magiging kasapakat. So marunong at matalino yung may-ari ng establishmento. Naging maingat sila. Hindi sila nagpagamit. Kasi isipin mo, kung pumayag sila doon mag-hearing, pinalabas kasi hearing tapos press conference lang naman, at lahat ng paninira ginawa, pagka ako nag-file ng kaso, pati yung venue dadamay, pati yung lugar kung saan ginawa. Kasi sa investigasyon at mga kaso, saan ginawa ang pag-akusa? Anong lugar yung pinagsagawaan ng press conference? Hindi, damay yung may-ari. Damay yung negosyo. Di ba? Yun ang iningatan ng may-ari. Kaya naintindihan ko yung karapatan ng may-ari na i-deny or kansilahin kung ano man ang kanyang ginawa doon sa fake hearing at naging press conference na lang ng Maleta Boys. So wala namang personalan, issue lang. Ngayon ang update yata dyan sa issue yan, ewan ko kung hanggang saan makakarating. Sabi ng ombudsman, sa amin kayo humarap at saka sa NBI. Kami ang mag-iimbestiga. Kami ang tamang otoridad. Ayun, ewan ko kung susundin nila. Tama naman yun. Please like and share, subscribe and follow sa ating mga topic. Hindi po tayo nagyayabang, nagpapakatotoo lang, real talk lang for information, for education, para hindi naliligaw. Kasi lagi ako nagmamalasakit sa inyo, na ating mga followers, subscribers at viewers, o napadaan lang sa inyo, o nakita nyo bigla itong video ito, hindi tayo nagyayabang. For information lang po ito. Ganun lang po, walang personalan. Okay? Sa lahat ng mga nangyayari. Huwag kayong mag-alala. Yung karanasan ko sa malayang pamahayag sa radyo, telebisyon sa nakalipas na halos 3 dekada, yan po hindi ko gagamitin sa kalokohan. Hindi ko gagamitin sa fake news yan. Paninindigan ko at magiging consistent tayo sa ating paninindigan mula noon, ngayon at sa mga susunod na panahon.